Hi, si Vino ito at welcome back ulit dito sa aking panibagong video. Sa video na to ay tatalakayin natin yung about sa pinupush ni Senator Bam Aquino, yung Senate Bill number 1330 na kung saan yung budget or yung national budget natin ay ilalagay na sa isang technology na kung tawagin natin ay blockchain. And nagkaroon siya ng hearing or press conference nung nakaraang linggo. Ito po yun. Nasa YouTube naman siya actually. Pwede nyo siyang mapanood. Dito tinalakay kung ano ba yung blockchain para sa mga baguhan, para doon sa mga hindi techie. In-explain dito. Meron po siyang in-invite na mga experts at ano ba yung in-explain din dito yung ano ba yung gagawin after mapirmahan. Alam ko napirmahan na tong ano na to, Senate Bill at ano ang kailangan nating gawin. Pero ang gusto ko lang i-emphasize dito kasi baka umaasa tayo na ito na ba yung magsosolve ng corruption. So dito pinakita din kung ito na ba talaga ang magsosolve ng corruption dito sa ating bansa. Ito bang technology na to? Kasi in-emphasize din dito, may sinabi dito yung guest about sa issue na kung yung blockchain lang ba ang kailangan natin para ma-resolve yung corruption. So, sa totoo lang, matagal na to, yung technology na to, pero uunahan ko na hindi po talaga ito ang magiging solusyon sa corruption. Kung bakit, hindi na ako magsasabi dito na lang sa video natin papakita. Ito, so bali ito yung video. In-introduce. Let me begin with in-introduce niya dito yung guest na mga experts. Bitsquela. Is it Mr. Reyes who is presenting? Go ahead po, you have the floor. Yes, you have Yan. May mga experts siya 10 dyan. minutes po. Thank you po. May I get my slides up po? How do you... Panoorin nyo na lang ito at baka matanggal yung monetization nito sa akin. Makopyright ako. So, punta na tayo dun sa isang part. Kung saan na ba yun. Hanapin ko lang ha. So, dito na yung papakita natin kung yung blockchain ba talaga ay solusyon. Okay? Hindi po ako magsasabi nito. Ito. Which would drastically reduce opportunities for corruption. To clarify, utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap. Ayan. So, ibig sabihin po nito, hindi po talaga siya makaka-eliminate ng corruption, magkakaroon ng corruption. Pero, mas madali para sa mga manghuhuli o yung sa mga, syempre, kung may mag-iimbestiga, mas madaling mahanap kung sino yung may gawa ng corruption. Hindi tulad ngayon, nahihirapan kung sino yung pag-trace. At dahil sa alam nilang madaling mahanap, matatakot na yung mga corrupt gumawa ng kabulastugan or yung pagkukorrupt. Yun yung magiging impact. So, medyo mababawasan pero hindi ma-eliminate 100% kasi kapag makapal ang mukha ng ng corrupt, gagawin niya talaga yon. So, meron pa ditong nagsabi niyan kung ano pa. Gumawa. Hanapin pa natin. Ito, meron pa siyang si Senator Bam Aquino, meron pa siyang isang in-invite kasama dyan sa hearing or sa conference na isang expert din. Tapos ito yung proposal niya
na isa sa gusto kong mangyari, na sana mangyari nga talaga dito sa ating bansa, lalo na sa mga public government offices. Ito. But for it to work, there are important enabling conditions that we must first build. At balikan natin na kung bakit siya nag-arrive dyan. Because everyone, from government auditors to schools, ordinary citizens, citizen watchdogs, is looking at the same version of the truth, accountability becomes built into the system. This doesn't mean corruption will disappear overnight. But Ayun, sinabi niya, yung corruption daw ay hindi overnight na mawawala. Okay? Hindi po madali na pag na-implement ito ay mawawala na talaga at hindi po talaga mawawala. Kapag may makapal na mukha, may gagawa at gagawa talaga. So pero ito yung gusto ko sa sa presentation nila na sana mangyari ito. But it does mean it becomes harder and harder to hide. Again, there's still a big catch. As mentioned by Mr. Chair earlier in his opening remarks, blockchain is not a magic wand. It's only one piece of the bigger picture, a part of what we would like to call a budget trust ecosystem. To get there, we must look at the forest, not just the trees. Blockchain gives us transparency and immutability, but for it to work, there are important enabling conditions that we must first build. We need to build a unified government information system, our data lake. Ayun, yung tinatawag na unified, system. Yung digital system na unified lahat ng mga government offices. Ulitin natin anong tawag niya doon? Enabling conditions that we must first system, our data lake. We need to build a unified government information system. Unified Government Information System. Yun ang hinuhope ko na magkaroon tayo dito sa Pilipinas. Pero masyadong ideal ito. Kung bakit, may kasunod pa yan. Blockchain is a decentralized digital ledger. It cannot record paper artifacts. Ayun, sabi nga, yung blockchain, hindi niya kayang siya mismo yung mag-record ng artifacts. Anong ibig sabihin? Ulitin natin Ledger. It cannot record paper artifacts. Yan. 'Di ba, ang government mahilig talaga sa mga paperworks. So hindi kaya kasi 'di ba, digital. 'Di ba? Ang blockchain is digital. So kapag naka-paper 'yan, hindi niyan kaya ang i-record ang mga nasa papel. Kailangan syempre i-scan mo pa at magiging image 'yan. 'Di ba? So ito yung magiging medyo mahirap-hirap na part kung mag-implement tayo nito. Too often, agencies use expensive software, but at the end, you still print, sign, and pass papers around. Ayun. Isa sa mga natin, pahirap sa government offices. Kasi, di ba, meron na tayong software, meron na tayong digital applications, pero nagpiprint pa rin tayo. Di doble-doble na yung effort at ano pa yung sense ng digital copy. And then scan them to be digitalized. We need digital signatures to secure these documents. Isa pa yan, digital signature. Ang alam ko, ang DICT meron ng digital signature, kaso ang mga government offices pili lang ang naggagamit niyan. So, ang hirap ipa-implement niyan. Siguro, kailangan ng maigting na pag-implement. So, yung digital signature niyan. At isa pa, hindi pa kasi siya nagagamit sa phone. Ang digital signature ng DICT, sa pa lang, sa laptop. Hindi ko lang alam kung meron ng proposal sila na pwede sa phone. Make them tamper-proof, auditable, and traceable.
At this stage, accuracy and validity are critical. That's where other technologies and safeguards come in. Remember, the blockchain itself only records cryptographic proofs. The actual documents and evidence may remain off-chain but must be secured. Once processes are digital and data is validated, then and only then can we record every transaction on the blockchain. As you can see there, So, ito yung kailangan kasi natin ang para mapagana talaga yung blockchain, kailangan maging digital, fully digital yung system natin from budget creation hanggang dun sa pinakadulo ng pagre-release ng pera. Kasi kung hindi, may putol dyan, magkakaroon pa rin ng mga paperworks, hahawakan pa rin ng ng tao, napuputol yung sistema at mapuputol yung blockchain. So dapat talaga digitalization muna. Then kapag nagkaroon ng digitalization talagang maayos, doon magkakaroon ng magandang impact yung blockchain. Pero yun na nga, hindi talaga 100% ma-eliminate yung corruption. Kasi as long as magkaroon ng human intervention, halimbawa, i-release na yung pera, ganun pa rin. Sa tao pa rin mapupunta yung pera at pwede pa rin yun magkaroon ng corruption. Kasi ang pera, di ba, is nahahawakan. Hindi siya digital. So, yun ay hindi nahawak ng blockchain. Ito lang yung sa akin na opinion dyan. Hanggat merong human intervention sa sistema, meron pa rin yan corruption. Pero kung lahat ay automated, kahit yung pag-inspection sa mga construction, naka-robot, medyo mahirap yan, no? Naka-robot yung nag-inspect at walang tao, robot lahat, yun, pwede yun, walang walang corruption yan. Kaso, hindi naman kaya yan talaga. Pwede, pero masyadong futuristic na. So, yun nga, hanggat may human intervention, merong corruption. Yun lang sa akin.